Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa paibaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong pasisimulang papurihan ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Una po nating awitin ang bilang 132 sa atin pong mga himnaryo. Ang buhay kong kaloob na Diyos na banal, ang tunay na tanging minamahal. Lahat ng bagay sa sanglibutan, buhay walang makabantay. Sa puso ko'y may pangakong tanging banal.
siya rin ang kukuha. Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri sa pangalan ng ating nag-iisa, buhay, at banal na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Numero 137 ang atin pong susunod na aawitin. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ng bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't atin ang pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa maluwig. Mga hidwang arat ay wag bayaang manalig sa iglesyang walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumako sa lahat. Kaya nga sa iglesia na kanyang ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mayroon, at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Dakilang Panginoon po naming Diyos,
Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, nasakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan ka po, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Tinawag mo rin po na awa ka, kinahabagan mo ang aming ama at ang aming ina. Inilagay mo rin po sila sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipinaglingkod nila ang kani-kanilang mga hiram na buhay ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat, na bagaman kami pong mga mag-aanak, magkakaibigan at mga magkakapatid, malalayo sa mga pangangatawan sa isa't isa, hindi po ito nagiging kahadlangan upang sa iyong banal na espiritu, itiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mong Kristo Jesus. Nangangayo pa kami amang banal, nagpapakumbaba. Ipinaiilang lang namin sa iyong banal na kaitaasan sa langit ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyo sa mga kapayapaan sa buhay, kagalingan at kalakasan sa maraming mga araw na ipinaranas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Amang Banal, na bagaman kami po'y pinasasapitan mo rin ng iba't ibang mga suliranin, mga kapighatian, luha, kalumbayan, maging mga mabibigat na mga karamdaman sa aming mga lupang pangangatawan. Gabi at araw, kami po ay naninikluhod at tumatawag, dumadalangin sa iyong banal na kaitaasan at nararanasan po namin, dinadalaw mo kami araw-araw, hinihipo mo, nilulutas mo po ang lahat ng aming mga suliranin at mga panambitan, pinalakas mo rin, pinagaling ang aming mga lupang pangangatawan. Patuloy mo pa po kaming pinagbubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, pinakakain mo kami araw-araw. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Higit na nga po sa lahat, patuloy mo kaming tinuturuan, inaaralan, pinalalakas mo, pinagagaling, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang Banal, sinasamba ka po namin, pinupurit, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na katotohanan. Amang Banal, kami po ay mga hamak na mga aba at mga alabok ng putik po lamang. Hanggang ngayon hindi namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Magkagayon man, Amang Diyos, alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito,
na sinasampalatayanan po namit inaasahan, kami po iyong muling paiinumin at pakakainin ng iyong mga banal na salita, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Huwag mo po sanang gawing kadahilanan ang marami naming mga kahinaan at mga kasalanan at kapintasan. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Amang banal, maraming salamat din po sa iyo. Maging ang aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga kabiyak ng puso, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga po ang lahat ng mga lalaki at mga babae, araw-araw po ay tinatawag mo sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Inilalagay mo rin po sa iyong banal na kawan. Sila man po ay nagiging kasama namin na nakikipag-aral at nakikinig ng iyong mga banal na salita, nalipos ng buhay at kagalingan. Aman Diyos, idinadalangin namin, ipinagpapasalamat sa iyo na naway patuloy mo po silang lahat na patnubayan. Bigyan po sila, Panginoon, ng kagaling at kalakasan, at pagkalooban mo rin po silang lahat ng pananampalataya. At kung magkagayon sa ikalawang pagparito mo po'y marami kaming sasalubong sa iyo, marami kaming magsisipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, umaasa po kaming ikaw ang muling magtuturo sa amin. Gagamitin mo po lamang at kakasangkapanin ang bibig, ang dila ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo po, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang isipan. Bigyan mo po siya ng lubos na mga katalinuhan, at itulot mo sanang wala siyang maipahayag, kung hindi ang iyong mga salita lamang ng katotohanan mula sa iyong mga banal na kasulatan. At kung ito po ay mapakinggan ng lahat ng iyong mga tupa, Amang banal, magsilbing kaliwanagan sa aming lahat, at ito'y tumanglaw sa mga daan ng kadiliman, upang wag po kaming mahulog sa mga bangi ng kaliko at kasalanan at ng mga kapariwaraan. Makapagpatuloy po kaming tumatahak sa bago at buhay na daan ng aming mga hiram na buhay, sa makatwid po baga sa iyong bagong tipan, sa iyong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Kami pong lahat makapanahan sa iyong banal na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hanggang sa tamuhin namin ang ipinangangako mo pong kung saan ka naroroon, kaming lahat ay doroon. Habang kami po'y nagsisipakinig, hihipuin mo po ang bawat isa sa amin. Pagalingin mo nawa ang sa amin, pinasapitan mo po ng sari-saring karamdaman, maawat mahabag ka sa mga kasalukuyang mga lingkod mo na nagsisipagtamo ng sari-saring kahirapan sa pamumuhay, na ito po ay aming tinatanaw na mga pagsubok mo lamang sa amin. Aman Diyos, tulungan mo kaming makaraos sa lahat ng iyong mga pagsubok. Kami po ay patuloy mo rin sanang pagbubuksan ng marami pang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ama, kami dumadalangin, kami umaasa, kami sumasampalatayang patuloy mo pong dinirinig ang aming mga samo at ang aming mga pananambitan, at iingatan mo rin po ang lahat ng aming mga sariling sangbahayan, mga mumunting ari-arian, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig,
Una na nga, charity begins at home. Sa atin po munang sariling mga tahanan, sa ating mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng ating mga kaibigan at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan, na naghahangad po na muling makainom ng pagkain at inumin ng ating mga kaluluwa sa makatwid po baga sa mga banal na aral na inihanda ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian sa langit upang tayo po ay muli niyang busugin. Ihanda na po natin ang ating mga pakikinig. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan at buksan po natin sa ating pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito sa aklat po ng Henesis. Sa kanyang pangkat ika-6 at talata ay ika-5, pabayaan po nating basahin ko po muna sa Bibliang Tagalog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Sa Bibliang King James na pinanggalingan, chapter 6 and the verses 5 of Genesis. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imaginations of the thoughts of his heart was also evil eventually. Wala pong iba. At nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao na mabigat sa lupa, na ang kanilang mga pag-iisip ng kanilang mga puso ay lagi na lamang masasama, continually. Walang katapusan ang masamang puso, pag-iisip ng mga tao sa lupa. Upang ito po ay ating lubos na maliwanagan, pasisimulan po muna nating itanong, sa anong pagkakataon po baga sa kasaysayan na napasulat sa Biblia, nabanggit ng Diyos ang talata pong ito na siyang ibinangon niya, pinakapaksa sa atin sa araw pong ito ng Huwebes. Atin pong itaas ng konti, Genesis 6:6. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ito po'y napasulat noong pagkakataon na natanaw ng Diyos ang sanglibutan na kanyang nilalang at kanyang pinaglagyan ng mga tao na nilalang niya sa kanyang larawan, na ang mga tao'y naging lubusang masasama. At tila sa pangyayaring ito, kanyang pinagsisihan. Yung pong salitang pagsisisi, iba po yung pagsisisi nating mga tao. Kapag tayong mga tao'y nagsisisi, dahil nakagawa tayo ng tinatawag na pagkakamali o kasalanan. Ang Diyos po kailanman hindi po maaaring magsisi o makagawa ng kasalanan. Wala po siyang nagawang pagkakamali kailanman. At bagaman, siya talaga ang lumalang ng mga tao, kanyang pinanghinayangan kung bakit nagawa niya ang mga tao na masasama sangayon sa kanya. Lagi na lamang masama ang kanilang pag-iisip. Nang gawin tayong mga tao, hindi nagkasala ang Diyos o nagkamaliman. Alalahanin natin, siya ang may-ari sa atin, tayo'y kanyang gawa. Wala tayong pakialam sa Panginoon Diyos kung ano man ang gusto niyang gawin. Hindi siya kailanman magkakasala at magkakamali.
Kung binabanggit man na siya'y nagsisi, ito po'y tulad sa tinatawag na panghihinayang. Bakit ba nagawa ko pa itong mga taong ito? Napakalaki ng kanilang kasamaan, ang kanilang mga puso. Ang haka ng kanilang mga puso ay lagi na lamang masasama. Itanong po natin sa banal na kasulatan din naman, kung bakit nga po pinanghinayangan ng Diyos kanyang pinagsisihan na ginawa ang mga tao na ayon sa kanya, lubha na lamang masasama ang puso, ang pag-iisip ng mga tao. Sa pagkakataong ito'y hayaan po natin ang Apostol Pablo na sumulat ng aklat ng Romanos ang siya atin po ay magpaliwanag. Panahon po ni Apostol Pablo, ito po'y kapanahonan na ng tinatawag na pananampalataya o kakristyanuhan o pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon kay Apostol Pablo, tunay ba na sa ating pag-aaral sa Huwebes ng gabing ito, lagi na lamang masama ang puso ng mga tao, ang pag-iisip at haka ng mga tao? Romanos 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. At sa 3:11, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. 3:12, silang lahat nagsilhis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala, kahit isa. Bakit ko po hinangad o ninais na basahin ang paliwanag ni Apostol Pablo na ito'y kumakatawan na sa mga huling kapanahunan, nang ating itanong, tunay ba ang sinabi ng Diyos na talagang laging masama ang haka, ang pag-iisip at puso ng tao? Ibig ko po at ibig ng Diyos na sapul pa noong pasimulang lalangin ng Panginoon Diyos ang mga tao. Umpisahan muna kay Eva at kay Adam. Si Eva at si Adam lumihis na, lumayo na. Kaya naman yung mga naghali-haliling mga anak ni Eva at ni Adam, at hanggang ngayon masasabi ko sa inyo 2016, talaga pong walang taong matuwid, wala kahit isa. Wala pong humahanap sa Diyos. Kung paanong sinasabi din naman ni Propeta Malakias 3:7, ang hinanakit ng Diyos, panahon pa ng inyong mga magulang, na nagpakalayo na kayo sa aking mga palatuntunan, sumisigaw ang Diyos, noong pang-araw, manumbalik kayo sa akin, at ako ay manunumbalik sa inyo. Pero wala nga pong nanunumbalik sa Diyos Wala nga pong humahanap. Wala kahit isa. Ngayon, ang atin pong susunod na katanungan, tanungin po naman natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit nga po baga? Gayon na lamang ang panghihinayang ng Diyos ng kanyang sabihin sa ating paksa. Lagi na lamang masama ang puso at haka ng mga tao. Buksan natin ang San Lucas 17:26. Ang Panginoong Hesukristo ang magpapatunay na talaga pong noong kapanahunan, ninunong Noah, na siya nga pong naging dahilan ng unang delubyo universal, talaga pong walang matuwid, wala kahit isa. 17:26, at ano ba ang kaugalian ng mga tao noon? At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noah,
Ito po si Nunong Noah, yung gumawa ng tinatawag na Noah's Ark. Ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. At dito po ikinukumpara ng Panginoong Jesucristo ang magaganap naman sa kaarawan, ibig sabihin pagdating ng anak ng tao, at alam natin, kilala natin kung sino ang anak ng tao, siya rin po ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung paano ang nangyayaring kasamaan ng panahon ni Nunong Noah, bago gunawin ang unang sanglibutan, gayon din ang mangyayari sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ginagawa ng mga tao? Lucas 17:27. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, sila'y pinapag-aasawa. Putulin ko po muna, Noong unang-unang panahon pa, ang mga tao ay wala nang ginawa kundi magpakaligaya. Magsikain, magpakaligaya, magsiinom, magpakalasing. At sila ikay nangag-aasawa. Bukod po doon sa tinatawag na lalaki sa lalaki, bukod po doon sa lalaki sa babae, yung regular na pag-aasawa, sila'y pinapag-aasawa. Na kung ito'y ating lilimiing mainam, yung salitang sila'y nangag-aasawa, normal yun. Isang lalaki at isang babae. Pero kapag sinasabing sila'y pinapag-aasawa, ang ibig sabihin, binibigyan sila ng karapatan na mag-asawa. Bakit po? Sapagkat, maging noon pa man, lalaki sa lalaki, babae sa babae, pinapayagan, pinapag-aasawa. Nakita na ninyo kung bakit ginamit ang dalawang salitang ito? Yung pong sila'y nangag-aasawa, yun normal. Lalaki sa babae. Datapwat yung pinapag-aasawa, binibigyan ng kapahintulutan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung paano nung kapanahonan ni Nunong Noah, gayon din. Ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao, magpapakalayaw, magpapakabusog, magpapakalaseng, mag-aasawa at papag-aasawahin. Kahit nasa hindi sa normal na paraan. Kaya ngayon napakaraming mga tinatawag na transvestite, napakaraming mga homosexuality, napakaraming mga lesbianity. At sa maniwala kay sa hindi, napakarami po bestiality. Mga lalaki, mga babae, sumisiping maging sa mga hayop. Ang wika ng banal na kasulatan ayon sa Panginoong Jesucristo, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Maging ang ating Panginoong Jesucristo nagpapatunay na talaga namang tama ang panghihinayang ng Diyos. Nilalang ng Diyos tayong mga tao, mga magulang at mga kapatid, ayon po sa Efeso, Kapitulo 2 at versikulo 10, sapagkat tayo ay kanyang gawa. Makinig tayong mabuti para tayo ay matuto ng kabanalan. Tayong mga tao, ginawa ng Diyos, alam natin, sa alabok ng lupa. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, ginawa tayo ng Diyos. Nilagyan tayo ng kanyang wangis, ng kanyang atributos, ng kanyang kaangkinan. Ang Diyos walang larawan. Ang Diyos po ay Espiritu, San Juan Kapitulo 4, versikulo 4. Ang Espiritu walang laman at walang buto. Ano ang katunayan? Walang laman, walang materya ang Diyos, sapagkat Espiritu. 1:18 ng San Juan din, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Wala pong tao kailanman na nakakita sa Diyos. Kung ako, sasabihin ko, magpakita ka sa akin, O Diyos, hindi po makikinig sa akin ang Diyos.
Sino ang Diyos? Sino ako para utusan ko ang Diyos na magpakita sa akin? Hindi po pwede yun kung ayaw ng Diyos na magpakita sa akin. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Pero, kapag ginusto ng Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto na magpakita, pwede niyang gawin ang kanyang sarili sa paraan na makikita siya ng gusto niyang pagpakitaan. Katulad nga po ng kapanahunan ng mga unang mga banal na propeta ng Diyos, katulad ng magpakita siya kay Moses sa pamamagitan ng isang naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok. Katulad nga po ng magpakita siya kay Abraham, 17:1 ng Henesis. At nang si Abraham ay may 90 na taong gulang na, napakita siya kay Abraham anyo ng isang tao. Sa makatwid po ba nga, mga magulang at mga kapatid, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos, ngunit kapag ang Diyos ang gustong magpakita, magagawa niya, sapagkat siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Totoo ba yan? 32:27 ng Jeremias. Narito, ang wika ng Diyos kay Jeremias, ako ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Wala pong imposible sa Diyos. Sa makatwid, dito po ay naliwanagan po natin na talaga pong nang hinayang ang Diyos kung bakit nilalang niya ang mga tao, sapagkat nang lalangin tayo ng Diyos ayon sa ating napakinggan, Efeso 3:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus upang lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya nating lakaran. Ang ginawa nga po ng mga tao, maging nung panahon pa, nila Eva at ni Adam, hanggang sa palayasin sila, hanggang sa kapanahunan ng mga naghali-haliling kanilang mga anak, ang wika po ng ating napakinggan, wala silang ginawa kundi magsikain, magsiinom, magpakalayaw, magpakasarap, mangag-asawa at papag-asawahin. Na kahit na hindi normal na paraan ng pag-aasaway, ginagawa ng lahat ng mga tao. Paano ito pinatutunayan pa maging ng mga propeta ng Diyos? Buksan natin ang Isaias 22:13. At narito, kagalakan, kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak, tayo'y magsikain at magsiinom, sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. Yan po. Yan po ang ginagawa ng mga tao. Magmula nung araw pa hanggang ngayon, wala pong mga tinatawag na pagnanasa ang mga tao na kanilang hanapin ang tinatawag na daan ng Diyos, na kanilang sundin ang kalooban ng Diyos. Efeso 2:10, tayo'y kanyang gawa. Nilalang tayo kay Kristo para tayo lumakad sa lahat ng mabubuting gawa. Ano ang mabubuting gawa? Romanos 7:12, ang utos ng Diyos, banal, matuwid, at mabuti. Meron tayong dapat na lakaran, pero hindi natin nilalakaran ang ginagawa nating mga tao. Tayo po'y magpasarap, kumain, uminom, magpakaligaya, sumayaw, magsipag-asawa, magpayaman, kung ano-ano pa. Bakit? Sapagkat walang nasa isip natin ang magpakalayaw. Bakit? Sapagkat bukas tayo ay mamamatay. At yan po ang tinatawag na prinsipyo. Yan ang tinatawag na nalalaman lamang ng mga tao. Kaya samantalahin natin habang tayo may buhay. Ngunit, ano ang isang bagay na hindi nalalaman ng lahat ng tao? 22:14 din ng Isaias. At ang Panginoon ng mga hukbo ay naghayag sa aking pakikinig. Tunay na ang kasamaang ito, ang mga kalayawang ito, ang lahat ng ginagawa ng tao,
ay hindi malilinis sa inyo hanggang sa kayo ay mga matay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Akala kasi ng lahat ng mga tao, habang sila'y nabubuhay, magpakasarap na, sapagkat sila ay mamamatay, at ang pagkaalam ng maraming mga tao, at hindi ko naman sinisisi ang mga tao, ang sinisisi ko yung mga relihiyon na kani-kanilang kinaroroonan, na wala namang itinuturo kung hindi ang Diyos ay pag-ibig, hindi itatapon ng Diyos ang kanyang mga nilalang sa kanyang larawan sa impyerno, ang Diyos ay maawain at mahabagin, tayong lahat kapag tayo namatay, nakabayad na tayo ng ating mga kasalanan. Ngunit isang bagay ang hindi itinuturo ng tinatawag na kani-kanilang relihiyon kinaaniban, na kung papaanong ang tao ay namamatay. Pagkatapos po ng kamatayan sa laman, meron pong tinatawag na ikalawang kamatayan. Apokalipsis 21:8. Sa lahat ng mga hindi mananampalataya, sa lahat ng mga karumal-dumal, sa lahat ng mga sinungaling, sa lahat ng mga mamamatay tao, sa lahat ng mga babaero, sa lahat ng mga manglalasing, sa lahat ng mga tinatawag na mga gawa ng laman na ginagawa ng mga tao. Ang kanilang bahagi, 21:8 ng Apokalipsis, dagat-dagatang nagnininga sa apoy na asupre, ito ang ikalawang kamatayan, sumpa ng Diyos ang kamatayan na walang katapusan. Hindi itinuturo sa kanila yan Ang itinuturo sa kanila basta ikaw kumikilala lang kay Kristo. Basta ikaw meron Diyos. Hindi importante ang relihiyon na yung kinaroroonan. Pag namatay tayo, diretso tayo sa Diyos. Yan. Numero una na ang simbahang Katoliko at ang mga Protestante at ang mga tinatawag at ang mga aral po na yan hindi ninyo dapat na panaligan, sapagkat si Apostol Pablo mismo ay nagsasabi sa Tito 1:14, huwag makinig sa katha ng mga Hudyo, sa utos aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Hindi po makapagliligtas ang kasinungalingan, mga magulang namin at iginagalang na mga tagapakinig. Sa makatwid, napakaliwanag po ng ating pag-aaral. Kaya nga dahil po dito, nang makita ng Diyos na ang mga tao'y lubhang masasama, walang matuwid, wala kahit isa, na ang kanila lamang inaatupag ang pagpapakalayaw sa lupa, ano ang kanyang ipinasiya. Buksan po natin ang Henesis 6:7. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, gayon din ang hayop, ang mga umuusad, ang mga ibon sa himpapawid. Bakit? Pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Ayan po. Napakasama po. Kaya nga pinagsisihan ng Diyos at kanyang ipinanukala tuloy, lilipulin niya lahat. At ito nga po yung unang delubyo universal. Ituloy natin ang pagbasa, Henesis 6:11. Ganito ang sinasabi, sumama ang lupa sa harap ng Diyos. Ang lupa ay napuno ng karahasan. 6:12, tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito sumama. Bakit? Pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Ayon, yun ang dahilan. Pinasama ng tao ang kanilang paglakad. Nang ang tao po ay lalangin, tayo po nang lalangin, na kung liliwanagin lamang nang tayo ay isilang sa sangkaliwanagan, nang ipanganak tayo, wala po tayong mga kasalanan Pero tayong mga tao, habang tayo po ay lumalaki, habang tayo nakakaunawa, unti-unti,
napapasama tayo sa kasamaan ng mga nakapalibot sa atin. Una na nga, yung mga nagpapalaki sa atin, sa ating sariling mga tahanan, sa sambahayan, nagpapasimula ang tinatawag na pagkagumon ng bawat tao sa pagpapasimula ng kanyang pagkakilala at pagkaunawa. Kaya bumabangon yung salitang, ito ika ang ipinamana sa akin ng aking ama, ng aking ina, at kung saan ika ako, wika nga, nadapa, doon ako babangon. Sila tila baga pinamamanahan ng kanilang mga magulang ng mga pagkakilala, karunungan, pagkaunawa na inaakala nila, porque iyon ang kanilang mga magulang, iyon na ang katwiran ng Diyos, iyon na ang katotohanan ng Diyos. Ngunit, sang-ayon po sa banal na kasulatan, ang tao, habang sila'y nakakaunawa, habang sila'y yumayabong, habang sila'y lumalaki, nahuhutok. Kung masama ang pagkahutok, halimbawa, ang kanilang tinanggap na pananampalataya, hindi pala yun ang katotohanan, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos sa langit. Pinasasama ng bawat tao ang lakad nila sa ibabaw ng lupa. Ayon sa banal na kasulatan, bagaman sinasabi sa Romanos 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano ang ipinakilala ng banal na kasulatan? Sang-ayon po sa kasaysayan ng Biblia, bagaman lahat ng tao ay masama, meron bang natira? Meron bang kahit isa man lang na matuwid? Sa 8 ng Henesis, basahin natin. Datapwat si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Amen. Sa kabila na ang lahat ng tao ay masama, meron po palang natitira na isa na nasumpungan ng Diyos, nasumpungan niya ng biyaya. Kinahabagan, kinaawaan, nakita ng Diyos si Noah na iba sa lahat ng mga tao. Kaya nga po, nang makita ng Diyos na meron palang isang tao na natitira na tangi na mayroong takot sa kanya, kaya nakitaan niya, wika ng Biblia, ng biyaya. Ang ibig ipakilala, si Noah meron takot sa kanya. Si Noah dumadalangin, nakakakilala sa kanya, lumalakad sa kanyang katwiran. Mga kapatid at mga magulang, dahil dito, ano ang ginawa ng Panginoon Diyos kay Noah? Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 20, na nangunang panahon ay mga swail. Tinutukoy po ni Apostol Pedro yung mga sangkatauhan noong panahon din na bago gunawin ang sanglibutan. Nang unang panahon ay mga swail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noon mga araw ni Noah. Samantalang inihahanda ang daong, alam natin, na dahil sa kinaawaan, kinahabagan ng Diyos si Nunong Noah, siya nga ang pinagpaunawaan na gumawa ng daong sapagkat lulunurin ang buong sanglibutan. Alam na po natin ang kanyang kasaysayan. Nasa loob nito ang wika ni Apostol Pedro, samantalang inihahanda ang daong, nasa loob nito kakaunti, sa makatwid, 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ano po ang kinukuha natin dito? Karami-rami na pong mga tao, milyon-milyon na rin po sa buong lupa nung panahon ni Nunong Noah. Lahat ng mga tao ay masasama. Sa galit ng Diyos, nagpaulan siya 40 araw, 40 gabi, nilunod ang sangkalupaan, pinatay ang lahat ng mga tao,
at ang mga hayop, ayon sa kasaysayan, maliban po kay Nunong Noah at sa kanyang asawa, sa kanyang 3 anak, si Sem, si Ham at si Hapit. Si Hapit, 8 lang ang iniligtas. Anong kukuhanin natin ditong aral? Ang pagliligtas po ng Diyos ay hindi po paramihan. Akala ng iba paramihan ang kaligtasan. Kaya sa aming mga pangangaral sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, marami pong tumutuya sa amin, maraming tumutukso. Ilan ba kayo, kapatid na Cirilo? Kami po ay mabibilang ninyo sa daliri. Ni wala po kaming kapilya, ni wala po kaming salapi, ni wala po kaming anumang karangyaan, wala po kaming maipagmamalaki na mga materyales na mga bagay. Wala po kami yung mga tinatawag na akala mo yung mga Walt Disney na malalaking katedral na bahay sambahan. Wala kaming mga miyembrong presidente, mga hari, mga reyna. Wala kaming helicopter, wala kaming private army. Wala kaming impluensya sa gobyerno. Wala kami kahit ano. Paano kayo maliligtas? Hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Magbasa kayo ng Biblia. Napakaliwanag po. Si Nunong Noah, ang kanyang asawa, 3 anak, si Sem, si Ham at si Hapet, ang kanyang 3 manugang, 8 kaluluwa lamang ang kinaawaan, kinahabagan ng Diyos. Bakit? Lumakad po ang kanilang ninuno o ang kanilang ama na si Nunong Noah sa tinatawag natin na mga katwiran ng Diyos. Kaya nga sa Genesis 6:9, ganito po ang sinasabi, si Noah ay lalaking matuwid at sakdal noong kanyang kapanahunan. Si Noah ay lumalakad na kasama ng Diyos. Eto po, si Nunong Noah lang ang naging pangpalubag sa Diyos. Talagang gusto niyang patayin ang lahat ng tao. Pero nang makita niya, teka, iba itong si Noah. Ito'y sumusunod sa akin, lumalakad. Nakasama ko ang wika ng Santong Sulat. Si Noah ay lumalakad na kasama ng Diyos. Pinagutusan siya, gumawa ka, Noah, ng daong. Sa tregwas na panahon, magpapaulan ako. Papasukin mo ang lahat ng gustong maligtas. Wala namang sumama kay Nunong Noah. Sumisigaw sila araw at gabi. Tulungan ninyo kami, gumagawa kami ng daong. Malapit ng umulan, sumakay tayong lahat dito. Pero ayaw nila. Pinagtawanan pa si Nunong Noah. Pinagsabihan pa siyang matandang lasenggo, si Raulo. Bakit ka magtatayo ng bangka o ng barko sa ibabaw ng bundok? Ang bangka, ang barko, ginagawa sa tabi ng ilog, hindi rin sa itaas ng bundok. Doon po pumapasok ang tinatawag na pananampalataya. Sa pananampalataya ni Nunong Noah na ang salita na kanyang tinanggap mula sa langit ay salita na galing sa Diyos. Hindi siya nag-atubili. Sinunod niya ang utos, magtayo ka ng balsa sa ibabaw ng bundok. At kapag nakahanda na, sumakay ka na. At ang mga paris-paris na mga hayop, sapagkat napakasama ng kasamaan ng mga tao sa lupa, lilipulin ko ang lahat, pati ang mga hayop. Magpapaulan ako. Ang wika ng Diyos para lunurin ang lahat ng mga tao at ang lahat ng mga hayop. Maliban po kay Nunong Noah, bago pa man din sa panahon ni Noah, meron po bang binabanggit ang Biblia na natatanging mga tao na lumakad din nakasama ng Diyos at ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Genesis 5:23. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Meron pong tinutukoy na ibang lalaking banal. Ito po si Enoch. Si Enoch nang meron na siyang 365 taon, ano naganap? 5:24 ng Genesis.
At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at hindi na siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Nakita na ninyo yan? Bago pa man din sa panahon ni Nunong Noah, mga ilang daang taon bago pinanganak si Nunong Noah, meron na pong lalaki na propeta na ang pangalan ay Enoch. At ang Enoch na ito lumalakad na kasama ng Diyos. Ibig lang sabihin sumusunod sa mga kautusan ng ating Diyos. At siya ay nakalugod sa Diyos. At ang ginawa ng Diyos, hindi na siya pinagparanasan pa na mamatay sa kanyang katandaan sa lupa. Siya ay tinangay na sa langit at hindi na nasumpungan. Sa Bibliang English, and Enoch was translated and was found not. At siya nga po ay dinala na, diretso na. Ito po ang pagpapatunay na tayong mga tao ay magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan kung tayo po ay susunod, kung tayo po ay lalakad na kasama ng Diyos. Sa madalit sabi po, kung tayo po makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Katulad din po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 3:23 ng Romanos, sapagkat ang lahat ng mga tao nga ay nangagkakasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito nga po ang unang-unang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ang propetang si Enoch, na talaga pong hindi nagkasala. Talaga pong ang pag-iingat sa ating kaluluwa na huwag tayong gumawa ng masama sa kanino man, mga tagapakinig, ang magbibigay sa tao ng buhay na walang hanggan. At yan nga po ang ibig ko, ibig namin. Kumbaga maaari, wag na kaming mamatay, wag na kaming ilibing, wag na kaming magkasakit. Makita ng Diyos na ating pinaglilingkuran siya, buong puso, buong isip, buong buhay, para dalhin na tayo diretso sa langit. Kung magkagayon man, at hindi natin maabot ang kaluwalhatian, kabanyalan ng Diyos, mamamatay pa tayo, meron pa rin tayong pag-asa na dahil sa paglilingkod natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, tutuparin niya ang kanyang pangako, ang mawawala ng buhay, alang-alang sa akin at sa aking Ebanghelyo, ibabangon ko siya sa huling araw. Makakaparoon tayo sa ikalawang pagparito, makakasama tayo ng mga lingkod ng Panginoon na nangamatay, na naglilingkod ng dahil sa Kanya, ng dahil sa pangangaral ng Kanyang Ebanghelyo. Anong uri po baga naman? Itong tinatawag na daanan nilakaran ni Enoch at si Noah, lumakad din daw nakasama ng Diyos. Pag sinasabing lumalakad sa daan ng Diyos, meron tayong dadaanan. Ano po yung uri na dinaanan po baga naman ng lahat ng mga tao, sapagkat sinasabi ng Biblia, Romanos 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sa 3:17, walang humahanap sa Diyos, walang nakakatalastas sa Diyos, at walang nagtatanong, at walang lumalakad sa daan ng Panginoon. Alin po baga? Yung mga daanan na dinaanan ng mga tao na hindi matuwid sang-ayon sa ating pag-aaral. Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, dadapwat ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Romanos 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, walang lumalakad sa daan ng Diyos Hindi nila dinaanan ang daan na dinaanan, nilakaran ni Enoch. Dinaanan, nilakaran ni Nunong Noah. Sa halip ang mga tao,
meron silang ginawa na sariling daan. May daang tila matuwid sa tao, sa mga tao, yun ang matuwid. Sa kanilang sarili, yung kanilang gustong daanan, yun, akala nila yun ang patungo sa buhay na walang hanggan. Pero ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Alin nga po baga ang daan ng kamatayan? Apokalipsis 21:8, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Sa Romanos 3:17, sapagkat hindi nila nakilala ang daan ng kapayapaan, hindi nila dinaanan ang dinaanan ng mga unang mga banal ng Diyos. Katulad ni Nunong Noah, katulad ni Propeta Enoch. Kaya sila pinagpala ng Diyos, mga magulang at mga kapatid. Ngayon, ano ang tinitiyak na ibinubunga sa mga tao na magiging katulad ni Nunong Noah at ni Propeta Enoch? Kung tayo man ay lalakad sa kanilang dinaanan na kasama nila ang wikaan Diyos. Hebreo 11:5. At paano ang paglakad sa daanang ito? Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag na niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat, pinatotohanan na kanyang siya'y pinatotohanan sa kanya na siya, kaya nga tinangay sa langit na siya nakalulugod, naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Hindi na nga siya pinagpakitaan parang kamatayan Ultimano, tinangay na siya sa langit. Bakit? Sa kanyang paglakad, mayroon siyang pananampalataya na ang kasama niya yung tunay na Diyos. At dahil dito, naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Ano bang kahalagahan ng pananampalataya? 11:6, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Kung walang pananampalataya ang isang tao sa Diyos, hindi magiging kalugod-lugod, hindi papanik sa langit kamukha ni Enoch. Hindi pagpapalain katulad ni Noah. Susumpain sa impyerno pag walang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? 11:1, ngayon nga ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay na hindi nakita ng mata, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Alin ba ang dapat nating panampalatayanan? Ang pananampalatayanan natin ang isang tunay na Diyos na walang laman, walang buto. Mga tagapakinig po namin, ang Diyos na Espiritu. At paano siya pananampalatayanan natin? Sa San Juan 4:23, dumarating ang araw at ang oras, sasambahin ng tao ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu, walang laman, walang buto. Sino yan? Ang buhay na Diyos ni Abraham, ang buhay na Diyos ni Isaac, ang buhay na Diyos ni Jacob ng Israel. Sino yan? Nagkatawan tao ang Diyos, nagkatawan tao. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa San Juan 14:1, huwag magugulumihanan ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? 10:30, San Juan. Ako at ang Ama ay isa. Kaya nga napakahalaga po ng ating pag-aaral. Kailangan tayong manampalatayang lahat na ang Diyos na kasama ni Nunong Noah at ni Propeta Enoch nang sila'y nangabubuhay pa, ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawan tao sa huling araw para tayo po magkaroon din ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan kung atin siyang sasampalatayanan. Mga huling katanungan po natin, paano pa pinakikilala ang katwiran
ng mga unang banal na katulad po ni Nunong Noah. 11:7, sa pananampalataya si Noah ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng 100 daong. Sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, 8 kaluluwa lang ang naligtas, na sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan, naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Ano po ang pinakaaral na nais ng Diyos na ating tanggapin sa ating paksa? Genesis 6:5. Nakita ng Panginoon na mabigat ang kasalanan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso'y pawang masama na lamang parati. Ano ang ibig ng Diyos na ituro sa atin? Unang Pedro 4:3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalaseng, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sukat na, tama na, tigil na. Ayaw na ng Diyos na makita pa niyang maging ngayon 2016 na. Napakabigat pa rin ang kasamaan ng mga puso at isip ng mga tao. Mga lasenggo pa rin, mga magnanakaw pa rin, malilibog pa rin. Kaya maraming ginagahasa na, pinapatay pa. Maraming mga naghahangad pa rin ng mga masasamang mga pita, mga kalayawan, mga kasuklam-suklam na mga nagsisisamba sa mga larawan. Ang daming mga iglesia at mga reliyon. May mga santo, mga santa, mga birhen. Sukat na, tigil na. At sa 4:2 ng unang Pedro, bakit? Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kung hindi mga buhay na tayo saan? Sa kalooban ng Diyos. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ito na po ang mga huling mga kapanahunan, mga magulang at mga kapatid po namin. Tigilan na natin ang pagsamba sa mga larawan. Tigilan na natin ang lahat ng mga kalayawan. Sa unang Timoteo 5:6, ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan. Kain dito, inom dyan, sayaw dito, sayaw dyan. Bagaman mga buhay, sila ay mga patay. Pag binabanggit yung kalayawan, pareho po yun ang kasalanan. At sa unang Korinto 10:11, bakit na nga papasulat ang mga bagay na ito at ibinabangon sa atin bilang paksa? Sa atin sa Huwebes ng gabing ito, ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa, at upang mga sulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga kapanahunan. Para paalalahanan tayo. Matakot tayo. Baka tayo'y nagugupiling. Baka tayo natutulog sa kalikuan at mga kalayawan. Malimutan natin na merong Diyos na ibig na mga bago tayong lahat sa ating masasamang mga kalakaran. Ano ang ibig ng Diyos? Nalakaran natin sa huling araw. Mika, huling talata, 6:8, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon nating Diyos. Gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Lumakad tayong may kababaan kasama ang ating Diyos, katulad ng inilakad ni Enoch, katulad ng paglakad ni Nunong Noah. At alam natin kung alin ang daan na ating lalakaran. Ang wika sa atin, mga kapatid at mga magulang, sa Hebreo 10:19-21, may kalayaan tayong makapasok sa isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Alin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo?
Si Kristo ang ulo ng katawan, Colossus 1:18, sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang ibig sabihin ng iglesia? Katawan ng Diyos. Ano ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Mga kapatid, 22:4 ng Gawa, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa mamatay. Ang wika ni Apostol Pablo. Alin ang inusig niya na iglesia? Ang daan na katawan ni Kristo. 1:13 ng Galacia, nabalitaan ninyo ang pamumuhay ko ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano ng aking malabis na inusig ang iglesia ng Diyos. Amen! Ito po, mga magulang at mga kapatid, ang nais ng Diyos, magsama-sama tayong lahat. Kung saan naroon ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang katawan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo po makakatiyak dito ng kaligtasan. Dito namin kayo inaanyayahan para wag po tayong masupok sa nagniningas na apoy at asupre na sumpa ng Diyos sa kanyang ikalawang pagparito. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen! At ngayon ay bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin nating muli walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, sa ating sariling sangbahayan, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, mga kapatid, hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.